Yun o, good morning po sa ating lahat. Ayan. Oo, papunta ko tayo ngayon sa Kamaynilaan para po mag-cover ho mga kabayan at sumama ho sa protest na laban sa korupsyon. Oo, magkita-kita ho tayo dyan sa Quiapo at magmamarcha ho ang hakbang na maisog papunta po sa Liwasang Bonifacio. Meron din po tayo dyan ngayon nagaganap sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ayan. So mga kabayan, may napansin lang ho ako sa pagsusoli ho ng 60 billion pesos ni Bongbong Marcos. Ito kaya yung mga nawawalang pera. Pero may napansin lang talaga ako. Kung itong si Fray Hernandez ay nagsoli ng luxury car para ho masama sa Witness Protection Program, itong si Bongbong Marcos nagsoli naman ng 60 billion pesos sa PhilHealth. Ay plano rin ho ba kaya mga kabayan na magsoli o sumali ho sa Witness Protection Program itong si Mr. Bongbong Marcos? Ay, quote ko lang yung sinabi ho mga kabayan nung komedyante na si Anjo Iliana. Totoo naman ho mga kabayan, ito ho naman ang administrasyong ito ang pinakamalinis ho at magaling magmalinis sa loob ho ng lahat ng presidente, dahil magaling daw ho siyang maghugas ng kamay. At ipasok ko rin ho ito mga kabayan at ewan ko kung may batas pa ho tayo ngayong umiiral sa Pilipinas. Kapapasok lang hong balita ito. Bagamat ho, yun pong ipinail po sa ombudsman ni Attorney Istre Toriona ang nagrereklamo, ito pong si Baste Duterte dyan po sa salang kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nadakit na ho, nagkaroon ng dakit. Pero hindi ko alam kung gaano katotoo to na nagkaroon daw ho mga kabayan ng parang cover up. Ayan. At kaya ginagawa ito para mapeso na ho itong si Secretary Bonjing Remulla dyan ho sa DOJ. Hindi ko alam kung may batas pa ito. Alam ko kasi pagkakaunawa ko, pag may dakit na kinakailangan pasagutin mo muna mga kabayan yun pong respondent. Pero dito hindi ko alam kung ano ho ang ginawa ho dito at na magic ng kasong ito. Anyway mga kabayan, abangan nyo ho tayo mamaya. Abangan nyo ho ako mamaya dyan po sa Quiapo. Quiapo muna ho ako. Quiapo muna po ako kasama ang hakbang na maisog. At tatakbo po tayo, papunta po tayo, maglalakad po tayo papuntang from Quiapo going to Liwasang Bonifacio. And announcement ko lang ho, nakita nyo naman ho siguro mga kabayan kung sino-sino ho yung nasa luneta. Pinasukan na ho ng mga magkaliwang grupo. Nakita ko na nga si Teddy Casino ron mga kabayan, ang bayan muna. Maliwanag na wala ko silang intensyon. Ang sigaw nila laban sa korupsyon. Ang tanong, sino pananagutin sa korupsyon? Sigaw ka ng sigaw doon, mangangakak ka doon. Labanan natin ang korupsyon, labanan natin ang korupsyon. Pero ho mga kabayan, tandaan ho natin, liliwanagin ho natin sa ating mga manonood mamaya. Again, nag-umpisa po ang lahat ng ito sa BICAM. Sa BICAM kung saan po mga kabayan, ang chairman ho ng appropriation budget ay si Rizal Dico. At inaproban po ito mga kabayan na ni Speaker Tambaloslos Romualdez. At ito ho at nakasama ho si Grace po. At sa mga tweet from BICAM, naging General Appropriation Hack po, kung saan ito ho ay pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos o ni Bongbong Marcos na hindi man lang ho sinusuri mga kabayan ang pinipirmahan. So ngayon may pananagutan ho ba si Bongbong Marcos sa kanyang ginawa? Bakit mo pipirmahan ang may 28 blanco na insertion na kung saan kinuha ang mga pera ng flood control na ngayon ay sumasabog? Maalala ho natin sa kanyang zona, pinagyabang niya na meron siyang 5,500 flood control na natapos na. Dahil hindi mo na pagyayabang yan kung hindi mo pinirmahan yung mga yan. So ngayon, may pananagutan ba itong si Bongbong Marcos dito? At ito pa nga mga kababayan, yun hong Solid North. Samang-tama, nakasakay ako sa Solid North. Shoutout nga pala sa driver namin na gwapo. Ayan, Solid North pala. Solid North pala. Mukhang wala na pong Solid North. Kasi nabiyak na po mga kabayan ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Matapos magsalita po itong si Chavit Singson na binulgar niya ang flood control na damay din po mga kabayan ang mga diskaya. Okay? So ngayon, kaya ho ba iniipit ang mga diskaya? Anyway, hindi ko kinakapiyan ng diskaya. Magnanakaw din ho naman yan. So sa mga tweet mga kabayan,
kung babalikan ho natin, kaya ho iniipit nila ang Diskaya, sino-sino ho yung mga congressman diyan ho sa Ilocos Norte at na-involve ang mga Diskaya. So, abangan ho natin. Ang tanong, saan ho ba hahantong ito hong rallying ito? Hanggang sa Sigaw lang ba at pagkatapos magkakalat sa Luneta at pagkatapos nito ay uuwi na? At wala ring mangyayari. Ang panawagan ng taong bayan, itigil ang korupsyon. Paano mo ititigil ang korupsyon kung hindi mo pababain ang pasimuno ng korupsyon? Meron ho tayo, di ba nakikita mo naman ang ulo ho ang dapat puntiryahin dito. Okay, again, uulitin ko ho. Balikan ho natin, may pananagutan ho ba si Bongbong Marcos dito? Para sa pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko, siya ang pumirma ng General Appropriation Act o yung GAA, na hindi niya sinusuri na meron pong 28 blanco na in-insert po mga kababayan, at malamang diyan po pumasok ito pong mga tinatawag na flood control project. So ito ho ngayon ang panawagan. Hanggang panawagan na lang ba tayo? Wala bang gagawing aksyon ang taong bayan? Abangan nyo ho mamaya. Sa programa mamaya, tingnan natin kung ano mangyayari. Ito ba? Kasi sinakyan ho ni Bongbong Marcos ito sinakyan ni Bongbong Marcos ang rallying ito, na maalala ho natin, sinabi niya, kung hindi ako presidente, sasama ako sa rally. Alam mo, natatawa ho ako nung sinabi niya yun Bakit? Presidente ka nga, wala kang magawa How much more pa kung wala kang presidente? Ito nga mga nagrarally ngayon, wala nga magawa to kung hindi manawagan lang. How much more pa? Mas may kapangyarihan siya ngayong presidente siya. Para ho, tuldukan ho ang korupsyon. Hindi ho ba? Pero ho, paano niya tutuldukan kung ang problema mismo ay siya? Kung hindi mo pinirmahan ang General Appropriation Act, sana hindi ka nagkaroon ng problema ngayon na walang pag-aalsa ang taong bayan. Sa muling pagkakataon noong panahon ng EDSA way back dekada 80, ganito ang pangyayari, kung saan pinatalsik ang iyong ama dahil sa korupsyon. Ngayon, korupsyon na naman ang pinag-uusapan sa iyong administrasyon. Muli mga kabayan, abangan niyo po ako mamaya doon po sa atin pupuntahan. Again, panawagan ko sa pupunta po ng Camp Aguinaldo, Gate 4 po, lahat ng pupunta. Nandoon po ang mga retirado po natin, mga general at mga AFP, mga kapulisan na retirado. Nandoon po. Shoutout nga pala kay Colonel Mitran at kay Captain Roy, General retired General Poki. Ayan, nakita ko na nagsalta si General Kita. At abangan nyo na po ang maisog mamaya. Again, ulitin ko, kaya po tayo magkita-kita. Kaya po, 1 o'clock, moving marching going to Liwasan Bonifacio. Wag ho kayong magpabulag. Alina ko, may nakita na akong mga tarpaulin. Ang sabi nila, tatawa pa nga ako sa mga kaliwang grupong ito Ito ay protesta ng anti-corruption. Pero nakita ko mga kabayan na meron na hong Duterte na nakalagay ho doon. Anyway, pag-usapan din ho natin itong sinabi ho ni Soto, na kung saan pinipilit ho niya itwist mga kababayan ang usapan during 2024 to 2025 fiscal year na ang pumutok na flood control ay sa Administrasyong Marcos. Pero pilit po niya mga kabayan isinisingit at pinapasok ang 2016 to 22 na kung saan mas marami daw korupsyon. Bakit marami palang korupsyon nung kay Tatay Digong? Hindi ba ikaw ang Senate President ng panahon na yon? Bakit wala kang nagawa? Ganun ba kainutil ang isa hong Senator Soto na kung saan may pakindat-kindat pa nung magtanong siya kay Bryce Hernandez? Diba? Simpleng logic lang ho ito. Masyadong halata na ginagawa mo, Mr. Senator Itbulaga. Isipin mo, inagaw mo trono sa isang abogado, samantalang ikaw galing ka sa Wambol University. Okay? Tinanggal mo ang isang abogado sa Senate President, sa Blue Ribbon Committee na isang abogado. Pinalit mo isang dating chief PMP na although na-absuelto siya, na-absuelto ito, the Sir Corbito case, na ngayon ay senador, na itong si Ping Lacson. Maalala ho natin, si Ping Lacson, siya ho ang nag-aproba ng legal corruption. Kumbaga nag-amyenda sa batas ng 1987 ng legal corruption, yung concurrent resolution number 10, na kung saan mga kababayan itong concurrent resolution
na nag-o-authorize liquidation by certification na hindi mo pwedeng questionin. Ang mga nasa gobyerno, kamukha ng congressman at ng mga senador, liquidation by certification lang. Hindi mo na pwedeng tanungin kung saan napunta ang kanilang budget. So abangan mo natin mamaya mga bayan ha. Ingat po kayo. Keep safe. Always God bless. And always God bless. Bye.